Hello students! Ngayon, ang discuss naman natin ay completing the square. Okay, so yung completing the square, isa siyang paraan ng pag-solve ng quadratic equations. Yun nga lang, may sinusunod tayong steps. So here are the following steps. So una, i-identify mo muna yung A. Kapag yung A ay 1, hindi mo na kailangang i-follow yung pagdi-divide. But kapag hindi 1 yung A, i-divide mo yung buong quadratic ng A. Pangalawa, isulat mo yung quadratic equation ng nasa kanan yung letter C. Pangatlo, yung formula na b over 2 squared, hindi ito nababago, fixed na to, ilalagay mo siya sa kaliwa at kanan, idadagdag mo siya. Number 4, ifa-factor mo yung kaliwa, gagawin mo siyang dalawahang term. So, magiging square of a binomial ang tawag dyan. So, ang gagawin natin silang 2 terms. So, mamaya explain ko kung paano yun. And then, same lang dun sa kanan. Pwede natin i-simplify, kunin na yung sagot dyan. Panglima, kukunin mo yung square root nito, kaya makakancel yung 2, kaya magiging ganito na lang. Tapos kukunin mo yung square root nito. Hindi pwedeng makancel yung 2 dito kasi may kasama siya dito na c, na walang exponent na 2. Hindi katulad dito, nakabuo na may exponent na 2. Hindi ka pwedeng mag-cancel ng exponent na 2 kapag yung kabila wala namang nakalagay na exponent. So, ganito lang yung magiging itsura niya. So, pakita natin kung paano siya ginagamit in an example. So, ang example natin dito is x squared plus 6x plus 5. So, sundin natin yung mga steps. So, kailangan naka-standard form muna siya and then identify natin yung A, B, and C. So, ang A natin ay 1, ang B natin ay 6, ang C natin ay 5. So, yung number 1 natin na step number 1 ay okay na. Kasi hindi na natin i-divide dahil yung value ng A natin ay 1. So, hindi na natin i-divide. Next natin, step number 2 is write the quadratic in the form x squared plus bx plus c. Itong nandito. Itong number 2. Ayan. So, dito, isusulat natin yung x squared plus 6x plus 6x. Tapos, ililipat natin sa kanan yung 5. Magiging negative 5. Ayan. So, tapos na tayo sa step number 2. Doon naman tayo sa step number 3. Sabi doon, i-add daw natin sa kaliwa at kanan. Si b over 2 squared. Ito. Number 3. So, gawin natin x squared plus 6x plus b over 2 squared. So, mamaya natin ilagay. Sulat ko muna yung letter C ay negative 5 plus, yan. Sunod, ano ba yung b? Kasi b over 2 squared daw. So, yung mga number na yan, fixed na yan. Ang nababago lang si b, which is 6. So, lagay natin 6. Ngayon, pwede na natin i-simplify yan bago tayo mag-move sa step number 4. So, dito, pwede mo i-simplify yan. Ang ibig sabihin, 6 divided by 2. So, we have 3 raised to 2. Dito naman, negative 5 plus 6 divided by 2 is 3 raised to 2. Okay. So, dito, pwede na natin siya i-simplify. Kunin na natin yung squared niya, x squared plus 6x plus 3 squared. 3 squared ay 9. Dito naman, negative 5 plus 3 squared. Ibig sabihin, 3 times 3 is 9. Ngayon, dito sa right side, bakit inuna natin itong exponent? Dahil wala naman tayo inaalis na variable, nagsusolve na tayo agad-agad, susundin natin si PEMDAS. So, sa PEMDAS, mas nauuna si exponent kaysa kay addition. Andun pa si addition. No? So, uunahin natin yung exponent. 3 times 3, 9. Pagkatapos nun, pwede na natin i-simplify. Copy lang natin itong nasa kaliwa. Tapos, negative 5 plus 9, magkaiba ng sign. Tapos, ina-add. Ang ginagawa, mina-minus. 9 minus 5 is 4. Copy the sign of the larger absolute value, which is 9 na positive. Kaya, positive 4. Next, sabi,
yung step number 4, factor the left side of the equation into a perfect square. So, bago natin ma-perfect square, explain ko bakit natin mapa-perfect square. Kasi, yung method na ginawa natin hanggang step 3, ginawa natin siyang tinatawag na perfect. So, yung magiging resulta dito ay magiging perfect square trinomial. Bakit siya tinatawag na perfect square trinomial? Magiging perfect square trinomial siya kapag yung finactor mo tong trinomial na to, na quadratic expression na to, at ang magiging sagot ay parehong number. Example, kunyari, ifa-factor natin. Ano yung number na kapag in-add, ang sagot ay 6? 3, di ba? Ano naman yung mga number na kapag minultiply, ang sagot ay 9? 3 pa rin. So, kaya siya tinawag na perfect square trinomial. Kasi perfect. Kasi hindi siya complicated. Ngayon, gagawin daw natin siyang perfect square. Ang ibang katawagan doon, gagawin natin siyang square of a binomial. Pag sinabing square of a binomial, yung square, ibig sabihin exponent na 2. Tapos yung binomial, dalawang term. Ibig sabihin, may dalawang term at may exponent na 2. So, pakita natin kung paano. Bago yun, so sa step number 4 tayo, ganito yung gagawin natin. Hindi, bago tayo mag-step number 4, burahin ko muna yun kasi para makita nyo na kamukhang-kamukha siya. So, burahin muna natin yung step number 4. Tapos, palitan ko ulit yung aking pointer ng color white. Ayan. So, dito, pakita natin, ano bang magiging katumbas niyan? Di ba kanina nag-factor tayo? So, ano yung dalawang factor? Bakit? Bakit ganyan? Kasi 3 plus 3, 6. 3 times 3, 9. So, ito yung magiging product. Ito yung magiging sum. So, copy lang natin yung 4 dito sa kanan. Tapos dito, mapapansin natin magkamukha sila. Kaya, pwede natin silang gawin na yung sinasabi sa step number 4 pala. Number 4. So, sa step number 4, ito yung sinasabi na square of a binomial or perfect square, s plus 3 squared. So, ito ay tinatawag na perfect square. Perfect square. Saka ano? Square of a... Ang tawag talaga dyan ay square of a binomial. Yan. Ayan. So, naging ganyan na siya. Bakit squared? Kasi ibig sabihin na squared, minultiply mo yung nasa loob ng parenthesis sa sarili. Eh, di ba, ganun nga yung itsura niya kanina. Tapos dito is equal to 4. Hindi na siya kasya, so, ayusin ko lang tong number 4 na to para hindi siya magulo. Tapos palitan natin ng maayos na number 4 para mas maintindihan. So, number 4. Okay. So, tandaan natin, x plus 3 squared is equal to 4. Itong nandito sa kanan, inayos na natin, di ba? Sinolve na natin yun nandito. So, x plus 3 squared is equal to 4. So, pagpatuloy natin, sulat ko uli yung step number 4. So, x plus 3 squared is equal to 4. Ngayon, balikan natin yung step. Sabi doon, i-square root daw natin. Bakit siya pwede i-square root? Kasi di ba ang kabaligtaran ng exponent ay radical. Okay? So, yung exponent na to, ang kabaligtaran niya ay square root para maalis natin yung exponent na to. So, gagawin natin, lalagyan natin ng radical sign para makancel natin yung exponent na to. So, magiging x plus 3 na lang, alisin na yung parenthesis kasi wala ng exponent. Tapos, huwag kalimutan, ang sagot dyan ay positive, negative 2. Diba? Positive, negative 2 kasi ang square ng 4 ay dalawa, positive, negative. Huwag kakalimutan. Ngayon, di ba kapag meron tayong dalawang sign dito, tapos may number pa sa kaliwa, hindi positive, negative 2 yung sagot kasi meron ka pang number na kasama ni x sa kaliwa. So, meron tayong dalawang way using... So, gagamit tayo ng 2 ways. Una, using positive 2. Pangalawang way ay using negative 2. So, dito, sulat natin x plus 3 is equal to positive 2. Dito naman, x plus 3 is equal to negative 2. Pagkatapos niyan, ilipat natin sa kabila yung positive 3. Magiging x is equal to 2. Positive, magiging negative
So, ang magiging value ni x ay 2 minus 3. Pag mas malaki yung pinang-minus, nagiging negative. X is equal to negative 1. Ito naman, using negative 2, so tandaan, hindi pinapalitan yung x plus 3. Ang pinapalitan lang yung sign ni 2. Una, positive. Pangalawa, negative. So, copy natin yung x plus 3. Ay, mali. Ililipat na pala natin. Eraser. So, ilipat natin siya sa kanan. Yung positive, magiging negative. Tingnan natin. So, positive 3, pag nilipat natin, is equal to negative 2 minus 3. So, magiging x is equal to, o, paano yan? Merong subtraction. Di ba? Pag may subtraction tayo, meron tayong rule na ginagamit na copy, tapos change, tapos change. So, ibig sabihin, i-copy mo yung una, negative 2, tapos yung pangalawa, magiging plus. Kasi ito, ang sign niya, positive, hindi negative ang sign niya. Yung minus na yan, operation yan. So, ito, ang sign niya, positive. Pag change mo, magiging negative. Tapos, di ba, ang rule natin, pag nag-a-add tayo ng dalawang negative, negative pa rin, tapos i-add natin sila. So, ang sagot ay negative 5. So, maraming nalilito. Lagay natin dito yung notes. Maraming nalilito. Para hindi kayo malito, may pagkakaiba sa multiplication ng integer saka ng addition. Pag nagmumultiply ka, kunyari, negative 5 times, parenthesis kasi pag mumultiply yun, negative 3. Pag nagmumultiply ka, nagiging positive. 5 times 3, 15. Pero kapag nag-a-add ka, negative 5 plus negative 3, nagiging negative siya. So, negative 8. Yun ang tandaan na magkaiba ang rule ng multiplication and addition. Huwag malito. So, ang sagot natin dito sa ating x squared plus 6x plus 5 is equal to 0 na ating ruling. So, lagay ko dito, may step 5 tayo dito. So, ang sagot natin ay x is equal to negative 1 and x is equal to negative 5. Yan. Para sa ating application sa real life situations natin, never say someone completes you. You have to complete all on your own. You have to feel complete all on your own. Instead, look for someone to complement your completeness. Hindi daw ibang tao magko-complete sa atin. We shouldn't depend our happiness sa ibang tao kasi tayo ang makakagawa ng sarili nating happiness. We can make ourselves happy. At yung ibang tao, kino-compliment lang nila tayo. Diba? Hindi sila yung magko-complete sa atin. Okay, thank you.